Timothy chapter 5 from verse 1 hanggang sa sumusunod na mga talata. Unang Timoteo kapitulo 5 talatang 1 hanggang talatang 8. Akin pong babasahin. Huwag mong pagagalitan ang nakakatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakakabatang lalaki. Ituloy mong parang sariling ina ang nakatatandang babae. At pakitunguhan mo ng may lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad sa iyong mga kapatid. Igalang mo ang mga biyudang wala ng ibang maaasahan sa buhay. Subalit, kung ang isang biyuda ay may anak o apo, sila ang unang dapat pumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Ang biyuda na walang ibang maaasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umaasa. Kaya patuloy siyang nananalangin araw at gabi. Samantalang ang biyudang mahilig sa kalayawan ay maituturing ng patay, bagaman siya'y buhay. Ipatupad mo sa kanila ang mga utos na ito upang walang may sumbat sa kanila ang sinuman. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang hindi mananampalataya. Purihin ka aming Diyos na dakila. Salamat po dahil meron pa pong panibagong salita na nais mo pong ipaalam at ipaintindi sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa katauhan ni Apostle Paul na ito pong sulat na ito ay kanya pong ipinadala kay Timothy, Panginoon. At hayaan mo po habang binubulay-bulay po namin ang mga salita mo na ito, ikaw Panginoon ang siyang mangusap. Gamitin mo lamang po ang iyong kabalingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Santong Espiritu, ikaw po ang siyang patuloy na maglagay ng conviction sa aming po mga puso. We thank you so much, Lord. At dinagin po namin ang tagumpay na gawain po na ito at dahil dyan, maingat po namin ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang kaluwalhatian, kadakilaan, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Ito po ang Lord. Yung palakpak para sa Lord. Thank you, God. At po kayo ang ating pong pagbulay-bulayan ang kanya pong mga salita. Proper treatment with each other. Right treatment with each other. Yan po yung ating pong pag-usapan sa umaga po. Para ba sa Tagalog tamang pagtatrato sa bawat isa. So, tayo po ay kabilang sa isang pamilya. At ang pamilya na atin pong ginagagalawan, binabibilangan, spiritual na aspeto, agape family. Amen? And you are also belong to your own family.
Meron po kayong mga sariling pamilya. Kung ano man ang inyong mga apelido, that is your family. Amen? So, sa dalawang pamilya na ito, meron pong pagkakamping. Biological family, spiritual family. So, merong koneksyon ang biological family at spiritual family. So, sa mga kabilang bahagi ng pamilya na ito, we need to help to treat properly each other. Amen? Pag hindi ko natin tinrato maayos ang bawat isa, magkakaroon ng problema ang pamilya. Are you with me? So, sabi nga, the relationship between family, relationship, and just relationship should be mutually helpful and beneficial if anyone values each other. Ang relasyon sa pagitan ng pamilya at ng relasyon sa loob ng simbahan, ito po ay nagkakaroon ng helpful and mutually, no? Meron pong healthy and loving relationship sa bawat isa. Nagiging beneficial. Kailan at paano? If we value each other. In other words, kung atin pong papahalagahan ang bawat isa ng tamang pagpapahalaga. Amen? So, pag-usapan po natin sa tema, how to treat properly every member of the church. Paano po natin itatrato bawat isa, no? Sa bawat membro ng iglesia ng Agape Love Family Community Church. Because each one make a contribution to the welfare and well-being of each other. So, unang puntos na pag-usapan po natin, the first point, sa tema na ulit na pinag-usapan natin, how to treat properly, no? Every member of the church. Una po, treat properly the older men and an older women. Yan po ang unang sinasabi. Itrato lang po natin ng tama, ng maayos. Sino? Yung mga matatanda. Matandang lalaki, matandang babae. So, tingnan mo yung katabi mo, matanda na ba? Di ba? Dahil nga matanda ang pinag-uusapan, treating properly yung mga matatanda, dapat naman po sa mga matatanda, huwag naman po sana tayo tumandang paurong. Tama? Meron po kasi mga nagtatandaan o tumatanda o kailan tumanda at saka umurong. Di ba? O kailan tumanda, naging pasaway. Di ba? O kailan tumanda, saka naging sakit ng ulo ng kanyang mga mahal sa buhay. Tama? So, sabi nga po ng mga talatang 1, huwag mong pagagalitan ang nakakatandang lalaki, ayun no? Kundi, pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Subject. Within the church. Di ba? May mga elderly within the church. Di ba? So, paano kung magiging si elderly? Ito ba ay pagputi ang buhok? Pag wala ng ngipin? Ano ba elder? Pag may tungkol? So, ito po yung sinasabi rito, sabi nga sa English version,
Never speak harshly to an older man, but appeal to him respectfully as you would to your own father. Sunod ko yung basa yung pang verse 2. Treat older women as you would your mother. Oh, meron pangalawa, di ba? Elder women, saka elder men. Ang sabi ko sa sino kausap ni Pablo? Ang kausap ni Pablo si Timothy, pastor ng iglesia. No? So, ito yung kanyang advice. Ito yung kanyang payo para kay Timothy. Sabi niya, of course, ang Timothy kumakatawan sa kabataan. Batang pastor. No? O mga kabataan. So, ang sabi niya ulit dyan, huwag mong papagalitan ang nakakatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. So, pagka meron din tawag ng conversation, merong argumento, arguments. Napakahalaga po yung tinatawag na respect. Respeto galing saan? Sa mga bata. Sa mga kabataan. Napo? At siyempre, church at saka bahay. Minsan po, sa mga kabataan, sila po ay respectable within the church. Tama? Sa mga elderly, nagmamano, di ba? Nag-hello po, di ba? Talagang behave na behave. Tama ba? Pero, pagdating sa bahay, sa kanilang mga magulang, sa mga matatanda sa loob ng bahay, unrespectful. Tama? Meron bang ganon? Meron. Diba? Kapait-bait sa loob ng bahay, ay sa loob na simbahan, pagdating sa bahay, askad ang ugali. Diba? Kung sumagot-sagot doon sa kanilang mga magulang sa bahay, ganun na lang. Diba? Walang karespeto. Ito yung mga nagiging kaganapan. Sabi niya kasi ng verse 2, treat older women as you would your mother. In other words, treating older men and women involves showing respect. Amen? It involves showing respect. Pagpapakita, hayag. Diba? Na respeto ang ipapakita ng mga bata, kabataan, sa mga matatanda. Nakakalungkot na po ang panahon natin ngayon. Ang dami mga bata ang kulang na kulang ng respeto sa mga matatanda. Para bagang mas gusto nila, sila pa nga ang irespeto ng mga matatanda. Tama? Pag inuutosan, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Nangalay na nakauutos sa mga magulang dahil ayaw mo magkagulo, magkaroon ng digmaan sa loob ng tahanan, ang matanda na lang ang nagpaparaya, alang-alang sa kapayapaan sa loob ng tahanan. Nagputos na maghugas ng pinggan, hindi ginugasan, nauna pa mga ipis at daga, likot-likot sa paninggalan, dahil ayaw na mga magulang na mayroong ganon, ako na nga lang ang maghuhugas ng pinggan. Hello? So,
respect. Ano pa? Showing care. No? Pagpapakita ng ano? Ng caring. Ano sa Tagalog yung caring? Ha? Malasakit. Diba? Pagmamahal at pagmamalasakit. So, naramdaman ba ng mga magulang, mga bata, naramdaman ba ng inyong mga magulang na meron kayong care sa kanila? No? Paano yung care? Paano paparamdam ang care? Alam niyo po, kapag ka ang bata nararamdaman ng magulang na merong caring, gustong-gustong i-bless ng mga magulang yung bata na ito. Di ba? Pero yung mga bata na palasagot, tama? Yung mga bata na paladabog, di ba? Yung mga bata na mga matataray, pagka kinakausap ng mga magulang, para bagang asal putusan, di ba? Nakakairita, hindi maganda yung pong ganong mga senaryo. Ang sinesermonan dito, ang inaaralan dito, bata. No? Mga kabataan. No? Kailan nyo huling ipinaramdam ang care ninyo sa inyong mga magulang? Bata. Kailan ninyo huling ipinaramdam ang care ninyo sa inyong mga lolo't lola? Kailan? Di po ba? O mag-birthday na lahat? O ano ba, di ba? So, mahalaga po. Yung bang, kasi ramdam yun eh, yung, di ba, action speaks louder than words. May nagsasabi, I love you, pero kulang ng gawa. Di ba? Magaling magsalita, kulang ng gawa. Tama? Showing respect, showing care, and showing kindness. Amen? Yan ang dapat na ipakita ng mga bata sa mga nakakatanda. Tandaan ninyo, tatanda din kayo. Amen? Oh. Tatanda din kayo. At kung ano, at kung paano ninyo tinrato ang inyong mga nakakatanda, higit pa riyan ang itatrato sa inyo ng inyong mga anak. Tingnan nyo yung yung sowing and reaping principle. Ano yung golden rule? Sino po nakakalam ng golden rule? Golden rule. Ano talata? Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nila sa iyo. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Amen? Luke chapter 6 verse 31. That is the golden rule. Gusto natin, gawan tayo ng maganda. Pero ang masakit, ang pangit, gumagawa ka naman ng negative sa kapwa mo. Ani-ani lang yan. Di ba ba? Subukan mo magsalita without care. Nananahimik ang tao, bigla mo sisigawan. Ano magiging tugon ng tao na sinigawan mo? Sisigawan ka rin. Ha? Di ba parang parang
Naghahamon ka ng ikatatong digmaan eh. Pero kung ngayon kakausapin mo with care, proper way, pagkaya proper way na nga, tama na nga, no? Maayos ang iyong pakikipag-usap, sinigawan ka. May tama na yun, kausap mo na yun. Diba? Ayos-ayos ng trato ko sa iyo, ah. Ayos-ayos ng paglapit ko sa iyo, ah. Eh, nung sumagot ka, pabalagbag. Ano gusto mo? Suntukan? Di ba? Yun na yun, ha? So, paano pong kaparaanan? Ways to do, to show respect, to show care, and to show kindness. Una, use respectful title. Amen. So, gamitan po natin ang tamang tawag. Paano? Anong tamang mga tawag? Pagkaputi na ang mga buhok, lolo, lola. Di ba? Oh. O kaya, nanay, tatay, sir, ma'am. Di ba mga respectful na yan? Eh, paano pag ang matanda, tinawag mo, "Hoy, tanda!" Respectful ba yan? Di ba hindi po, ano yun, hindi po angko? Yung hoy-hoy-hoyin mo. Okay, sabi mo, "Tama ka! Boba ka!" Tapos ano pa yung nasasabi sa matanda? Ano yun? Hindi ba hindi maganda pakinggan? Kaya napakahalaga po yung pinag-usapan natin na to. Proper treatment, treat properly an older men and older women. Letter B, listen actively and attentively. Tingnan nyo yan, ha? Makinig daw maigi sa mga nakakatanda. Siya na lumabas. Patawag mo nga, bakit? Patawag mo si ano eh. On the spot ng preaching. Sabi, makinig. Paano klaseng pakikinig? Attentively. No? Actively. Kasi po, minsan, nahalaga kasi ito preaching na to. Dahil sa mga kabataan. Kapag ka ang mga bata, ang mga kabataan, ang mga anak, nakapag-aral na, tama? May sarili ng pamilya, nagtatrabaho na, kaya nang dumiskarte sa buhay. Pag nagpapayo ang mga magulang, hindi binibigyan ng pansin. Tama? Which is, hindi nila alam, eto mga magulang na ito, ang makapag-a-advise sa kanila ng mga tamang payo patungkol sa mga decision making sa kanila pong mga buhay. Amen? Binabaliwala. Para bagang itsapuera. Kaya meron po mga anak na sa halip na maitama ang mga decision making, ang kanilang po mga nagiging desisyon, mali. Bakit mali? Hindi nga humingi ng payo sa mga magulang. Hindi inalam ang concern ng mga magulang.
Eh kung humingi ka ng payo, sana hindi ka magkakaganyan. Tumisa naman, humingi ng payo. Pero meron na siyang personal na agenda. Kunyari lang, humingi ng advice. Hello? O kaya talagang matigas ang ulo. Ano nangyayari sa bandang huli? Pagka sumemplang ang buhay, pag sumablay ang buhay, kasama ang mga magulang, sa magdurugo ang mga damdamin. Kasi hindi po matitiis ng mga magulang na makita ang mga anak na mga nahihirapan, na mga napapariwara. Amen? So, listen actively and attentively. Mahalaga po yan. Show difference. Be mindful, no? In connection to their age, in connection to their emotion. How to show difference? May paramdam ba ninyo sa inyong mga magulang? Yung sa mga lolo at lola? Yung bang aalalayan ka? Di ba? Aakbayan ka? Yung bang sasabihin sa iyo, I love you. Kailan yung sasabihin niya pagkapantay na ito? Kailan? Kailan ang tamang pagpaparamdam? Pagpatay na ka? Madalas po pagpatay na, tsaka magnangawa. Tsaka niya sasabihin, dapat po kami mabuhay kung wala po kayo. Hello, that is not the right time. And that is not the proper time for you to show your kindness, your concern to your elderly. Amen? As long as they were alive. Amen? Hanggang buhay pa yan. Yakapin nyo na yan. Iparamdam ninyo mahal nyo, pagmamahal nyo. Bakit? Bukas pa kalawa, kwento na lang ang buhay niyan. Ang yayakapin niyo, pader! Hello? Alaala na lang. That is the reality. Treat properly the older men and older women. Okay na kayo doon, mga kabataan? Balikan ninyo pamilya ninyo, ha? So, kasi po, pamilya at saka simbahan. Pangalawa po, treat properly the younger men and younger women. Okay? Sabi po diyan, talk to your younger men as you would to your own brothers. Tapos yung sumunod, treat younger women with all purity as you would your own sisters. Unang grupo, kabataan, pagtrato sa mga matatanda. Okay? Sumunod, si Timothy ang pinakausap, kabataang pastor. Itrato mo ang kabataang lalaki parang kapatid. Amen? Itrato mo kabataang babae parang kapatid. Amen? Agape family, ang ating Ama sa langit, ang ating Ama. Tayo po ay pawang mga magkakapatid sa Panginoon. Amen? So, you need to treat younger men and younger women
as you would your brother or sister. Amen. Dito po, medyo, sabi nga meron po mga, paano retrato? Treat younger women with all purity. Amen. Para ba sabi kay Timothy ni Paul, Timothy, dami mga magaganda dyan sa church. Pwede? Dami mga magaganda dyan. Pero ang payo ko sa iyo, itrato mo ang mga kabataang babae diyan sa loob ng simbahan parang kapatid. Hello? Merong tinatawag na purity. Itatrato mo na may kalinisan. Paano yung maling trato? Pagka tinatrato mo ang mga kabataang babae na meron kang pagnanasa, that is not a proper treatment. Hello? Parang kapatid. Pag sinabing parang kapatid, hindi ka dyan mag-iisip ng mga malisyosong kaisipan. At lalo na hindi ka gagawa dyan ng mga hakbang na merong kalaswaan. Sino po bang magkapatid na nagkaroon ng kaisipan ng malaswa sa kapwa-kapatid? Immoral mo siya din no? Di ba sa family? Doon nyo magkapatid talaga kayo. At kung magkaroon ng relasyon ng kapatid sa kapwa-kapatid, karumal-dumal yun. Diba? In the very presence of God. So, ito po. Nagsasama-sama tayo dito sa loob ng simbahan. Amen? Kabataan, diba? Kabataan babae, kabataan lalaki, so, music ministry, involving in our ministry. Kasi po, minsan po kasi ang masakit na katotohanan. May mga simbahan na sa halip na magmahalan, agape love, ang nagiging nangyayari, eros love. Yung bang tinatawag na romantic love, erotic love. Yung nagkakaroon ka ng desire para maangkin mo siya. O sa kabilang bahagi naman, yung babae naman nagkakaroon ng desire para magpaangkin. Hello? Kay lalaki. Diba, baliktaran lang yun, ano? Hindi po nararapat na mangyari sa loob ng simbahan ng gano'ng mga bagay. Amen? Ang pinaglilingkuran po natin, Diyos na banal. Kaya, dapat ang motive natin, pure. Amen? Walang masamang motibo. But, babae ka man, o lalaki ka man. Amen? Ganyan kahalaga. Upang sa ganon, wala pong criticism na mga magaganap. Amen? Walang pisuran na magaganap. Pero kapag ka merong mga nangyayaring ganoon, natakot-takot ka sisod na nangyayari.
na-stumble. Sali magpapatuloy ang isa, hindi magpapatuloy. Bakit? Eh kasi, mail yung ano. Hello? Hindi dapat gano'n. Kailangan po natin, kailangan natin maging pure dito. Panilisan ito. Kaya tayo pinagsasama-sama ng ating Panginoon eh. Di ba? Pati paramdam, brotherly love. Magmamahalan bilang mga magkakapatid. Walang personal na motibo. Amen? Okay. Treat younger women. Sabi kay Timothy Timothy, itrato mo ang mga kabataang babae. Buong-buong may kalinisan. Walang halo. With all purity. As your own sister. Amen. Lalo magiging matimyas ang relasyon within the church. Lalo magiging maayos ang relasyon. Ano mang departamento kayo? Music ministry man yan, youth ministry man yan, young adult man yan, men's ministry man yan, women's ministry man yan. Oo, mga department. Pag pure ang layunin mo, magiging daan ka ng pagpapala at kalaguan sa loob ng iglesia. Pero pag hindi pure ang layunin mo, ikaw ang magiging daan ng kaguluhan at pagkawasak at pagkasira ng gawain ng Panginoon. Hello? Eh hindi naman po pwede, hindi man papayag ang Diyos na mawasak ang kanyang gawain. Oh. Eh ikaw na lang siguro gagalawin ni Lord. Hello? Para ka sumisipa sa matulis na bagay. Ipaglalaban ni Lord ang gawain niya. Kung ikaw ang bigyan dahilan, hindi papayag. Diba? Sabi sa katabi mo, umayos ka. Practical applications. First, view younger women with the same respect and care you have for your own sister. Amen? Para sabi sa Tagalog, tingnan mo ako. Hindi mo masamang tumingin. Diba? Nagandahan ka eh. Lalo sa agape, dahil maganda, daming guwapo. Oh. Tingnan mo lang. Hindi masamang tumingin. Kasi, overmeister ni Lord yan eh. Pero sa pangalawang hakbang, yung magkakaroon ka ng nasa, ay, umakbang ka sa pangalawang hakbang. So, yun po. Paano na po? Same respect. Kung paano mo nire-respeto ang iyong mga kapatid na babae. Pangalawa, interact with them in a way free from impure thoughts or intentions. Yun daw yung pakayo sumunod. Interact with them. Makipagsalamuha ka sa kanila. Maayos. Amen? Yung meron tinatawag na pure thoughts. Pure intentions. Kung ikaw makikipagsalamuha sa kanila, meron kang hidden agenda. Hello? Diba? Mali. Sobrang mali. At hindi yan ang purpose ni Lord. Yung fellowship. Diba? Eh di ba yung iba kaya nga tumatagal sa fellowship dahil nandiyan yung kanyang crush. Tama ba? Meron ba gano'n? Di ba nagbababad sa simbahan? Bakit? Yung kaya siya nag-enjoy sa loob ng company ng church. Kasi lagi niya nakikita yung kanyang iniiro. Di ba?
katotohanan yan. Okay? Hindi ko naman po pinagbabawal na mag-boyfriend o mag-girlfriend. Di ba? Basta nasa tamang oras at nasa tamang edad. Amen? Amen. At pagka nag-boyfriend at nag-girlfriend, walang sexual relationship na dapat magdala. Hello? Are you with me? So, ingatan ninyo mga puri ninyo. Yun ang pinaka. Be respectful in your own words and actions. Oh, dapat respectful ka sa salita mo. Kasi merong magaling mabola. Ah, ba? May mga mamulagas. Yung meron mga lalaki mamulagas. Pagka narinig naman ng girl, pinikilabutan naman. Ganatong makinig sa pagbubola. Di ba? Minsan nga yung isang miyembro ng iglesia may crush. Bigla nito. Every time na darating yung crush na, pinagtitiplagan niya ng kape. Binibigyan pa ng merenda, tinapay. Pero yung asawa niya, hindi niya mapagtimpla ng kape. Di ba? Meron ba mga ganun? So, be respectful. Yung action at saka yung words. Di ba? Di ba meron mga lalaki na interested or action, yung nanyanyansing? Tama? Oh. Meron ba babae na nanyanyansing? Sunda raw. Bahay ba kayo mga kalalakihan? Wala bang babae na nanyanyansing? Yung asawa nga ni Puti pati hindi lang nanyanyansing eh. Di ba? Direct pa, sinasabi pa nga asawa ni Puti pa sipingan mo ako. Yun bro. Kasi napakahalaga po yung tinatawag na kabanalan. Okay? Malinaw na, treat properly the younger men and younger women. Amen? Lalo na sa mga kabataan. Para ingat-ingat po tayo. Amen? Ingatan ninyo ang purig ninyo by the grace of the living God. Pangatlo, treat properly the widows. Mga balo. Sino po yung balo dito? Balo. Walang asawa. Namatay yung asawa. Patay na yung asawa. Sister Lolita. Sister Flor, no? Balo. Yung nabalo dahil sumakabi ng bahay. Hindi na natanamay na lang. Hindi na kayo magkas ng kamay. Diba may mga nababalo para yung sumakabi ng bahay yung asawa? Also, many years hindi na nakita. Ikaw na lang magsalita. Yung taguyod na yung pamilya. Pero tingnan natin yung sino ba tunay na balo. Sa talatang 3, sabi ng, take care for any widow who has no one else to care for her. Sabi sa Tagalog, alagaan mo, verse 3, igalang mo ang mga biyudang wala nang ibang maaasahan sa buhay. Yung pala yung mga dapat alagaan. Sino ba alagaan? Biyuda. Biyudang alin? Wala nang maaasahan. Wala nang inaasahan. Di ba? Oh. Yun ang mga dapat na alagaan. Talatang 4, subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob. Sino na po? Pag may anak ang biyuda at may apo ang biyuda, kapag may kakayanan ng tulungan ang biyuda in connection to finances or financial, kailangan tulungan.
Ganun po ba? Okay, may apo. Wala pang kakayanan sa pinansyal. Paano tutulungan ang apo? Paano tutulungan? Diba? Ano na yan? Pwede yung maghugas ng pinggan. Diba? Maglinis ng bahay. Everything. Oh. Sila ang unang dapat na kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Ano ang nakalulugod sa Panginoon? Tulungan ang biyuda. Sino tutulong? Anak ang tutulong. Sino pa? Apo ang pangalawang tutulong sa biyuda. Sino biyuda? Yung wala nang inaasahan. Wala nang maaasahan. Diba? Kasi may mga biyuda na mayroong inaasahan. Diba? O kaya may mga biyuda na mayroong sarili trabaho. Ayun me? Okay? Treat properly the widows, verse 3 hanggang verse 6. Sabi po ng verse 3, take care for any widow who has no one else to care for her. Pero pag merong individual na po pwedeng tumulong. Kasi ang tutulong po, church, dito. Amen? Sino tutulungan ng church? Yung wala nang asahan. Kahit isa. Amen. Pero pag meron pang maasahan, sila ang dapat na unang tumulong. Amen. O katulad niya, halimbawa, may mga kaso po tayo na may namamatayan. For example. Di ba? O kaya may kaso na nagkakasakit. Ang unang tutulong sa merong may sakit sa pamilya, yung pamilya. Amen? So, yung mga anak, yung mga apo, yung mga kapatid mo na. Eh, problema sa iba sa atin, na magkasakit, gustong tumulong, buong-buo, simbahan. Oh. Wala naman masama ang pagtulong sa simbahan, tama naman. Pero para iasa mo lahat sa simbahan ang pagtulong, hindi na po. Amen? O may mga balansyado po tayo mga nasabi dyan. Verse 4, if she has children or grandchildren, their responsibility is to show godliness at home and repay their parents by taking care of them. Amen. So, bakit kailangan gawin ng mga anak at mga apo ang mga bagay na ito sa magulang na nabiyuda o nabiyudo? Because this is something that pleases God. Amen? So, sa verse 5, the question is, who is the true widow? Sino ang totoong o tunay na biyuda? Sabi ng verse 5, a woman who is truly alone in this world. No? Yung talagang nag-iisa talaga. Truly alone. She placed her hope in God. Yun ang ikalawang katangian niya. Walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At yung sumunod, she prays night and day, asking God for help. Pwede pong maging instrumento ang church o pwede kayo maging instrumento para sa Kanya na matulungan. Amen? Ito pa, may warning sa talatang 6. This is the warning. But the widow who lives only for pleasure is spiritually dead while alive. Oh. Yung mga balo ka na nga, binigyan ka ng pera ng anak mo, isusugan mo pa. Diba? Binigyan ka ng pera ng apo mo. Diba?
Okay, binigyan ng pera, pambababae mo ba? Dapat, ang sabi ng Bible, they are spiritually dead. No? Hindi nararapat tulungan. Amen? Hindi karapat-dapat tulungan. Ang nararapat lang tulungan yung mga widow na kung saan talagang nananalangin kay Lord, naasa kay Lord, di ba? Karapat-dapat po tulungan yung mga bagay nito. Namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hamon po sa bawat sa po sa ating talatang 7. Sabi po diyan, give the instruction to the church to avoid criticism. Amen? Kaya, kailangan daw ituro ito. Kailangan isermon ito. Anong purpose? Anong layunin? Maiwasan yung mga katikisuran. Maiwasan yung tinatawag na criticism. Ano po? And of course, para mapagpala ang buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. In conclusion, tayo po tayo lahat. Sabi nga, how to treat properly every member of the church. Meron po paraan to treat an older man and an older women. So, sabi nga, never speak harshly to an older man. How about the younger men and the younger women? Nasabi po ng kanyang mga salita, talk to your younger men as you would to your own brothers. Treat younger women with all purity. No? May kalinisan. Walang bahid ng karumihan. Amen? Yan po ang sinasabi ng kanyang mga salita. Hindi po pwedeng hindi itulog ito. No? Sabi po ulit ng talatang 7, give the instruction to the church to avoid criticism. Amen? At sa talatang 8, in conclusion, but those who won't care for their relatives, especially to their own household, have denied the faith. Such people are worse than an unbeliever. Sabi po sa Tagalog, talatang 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang hindi mananampalataya. Amen? So, sino po mga tinutukoy dito? Mga kabataan na meron pang mga kasama pa ninyo mga matatanda. No? Kayo po ang dapat na kumalinga sa mga nakakatanda. Amen? Sa mga widow naman, sinasabi ko rito, no? Yung pong anak ninyo, yung apo ninyo, na may kakayanan tumulong sa inyo, sila po ang dapat na maging unang tutulong sa mga widow na walang pag-asa, na umaasa na lamang sa ating Panginoon Diyos. Glory to God. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil pinagsama-sama po kami dito po sa iglesia nito. Isang pamilya. Pamilya, Panginoon, na kung saan ikaw ang aming Ama. At dahil ikaw ang aming Ama, ikaw po ay nakatunghay sa bawat isa po sa amin. Nagkakaroon po kami ng mga fellowship, mga kwentuhan, may halakhakan.
Sometimes may iyakan, Panginoon. Hindi nagkataon ng Diyos na nilagay mo po kami sa loob ng iglesia ito ng Agape. Agape Family. Ikaw po na aming Amay nakatunghay sa bawat isa po sa amin. Nakatingin ka po sa bawat conversation namin, sa bawat fellowship namin, bawat pag-uusap po namin, Panginoon. At ninanais mo po, ayon po sa iyong mga salita, maging puro o pure ang aming po mga pagkikipag-ugnay sa bawat isa. Wala pong masamang motibo. Walang masamang kalifikanin. Bagkos, maging maayos. Maging alaman ang aming mga isip. Kung meron po kami mga naisip, nagawa, na meron pong halong mga pagkakamali, patawad po. Aming panalangin o Diyos. Linisin mo po alaman ng aming po mga puso at kaisipan. Tulungan mo rin po kami umaksyon. Yung aksyon na hindi po nadidisura ng mga tao. Yung aksyon, Panginoon Diyos, na merong pure na motibo sa bawat isa. Sino man ang aming makasalamuha, matanda man ng iglesia, kabataan man, bata man, kananayan, katatayan, Lord, buklurin mo po kami ng iisang layunin. Yung layunin ng tunay na pagmamahalan bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Kung meron kami mga nagawang hakbang, hindi ayon sa iyong kalooban at paningin, patawad po. Baguhin mo po kami. Ayusin mo po kami lahat. Dahil ikaw po, Panginoon, ang may sabi sa iyong mga salita, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ang kayo ay magmahalan sa isa't isa. Magmahalan bilang mga magkakapatid. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Habang umaawit po kami, let the anointing power of the Holy Spirit of God be upon each and every one of us.
nandyan pa po ang iyong asawa. Open your mouth in the very presence of God to pray for him or for her. Ang hirap yata ng widow. Ang hirap na nag-iisa sa buhay. Mahirap ang walang katuwang. Ikaw ang nanay, ikaw ang tatay sa loob ng tahanan. Let's pray for them. For your wife, for your husband. At maging thankful po tayo for them, for their contribution in our family. Yes, Lord. Nadalangin po namin ang iyong pamilya, ang mga mahal sa buhay. Dalos po, Panginoon, sa mga kalalagayan po namin. Mga nagkakaedad na, Panginoon. Dami po mga sakit na nararamdaman. Dami, Panginoon. Nanalangin po kami, Panginoon Diyos. Palakasin po kami. Palakasin po kami. Pagalingin po kami. Tulong patuloy, Panginoon Diyos. Ang buhay na ito, napahirap po sa bawat isa po sa amin. Ay nagamit namin sa paglilingkod sa iyo, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Hallelujah. Sino man po, Panginoon Diyos, na abutin ang aral na ito ng mga widow, ng palo, na wala nang inaasahan, walang pag-asa. Ikaw po, Panginoon, ang bukod sa kanila. Sa mga mahal sa buhay, Panginoon, ng mga balo, meron silang anak, meron silang kapit. Abutin mo po sila, Panginoon, na kanila pong taguyod, ang kanila pong mga balo, na tatay o balo na nanay, Panginoon. Thank you so much. Narito po kami sa loob ng iglesia. Having a fellowship to each other, Lord. Mga kasalamuhan po namin, mga kabataang babae, kabataang lalaki. Lord, help us to treat every one of them with pure heart, O God. Purity, Lord. Walang halong kalaswaan. Pure motive, O God. Bawat isa mo sa amin. Hallelujah. Tubog sa Panginoon o Diyos. Wala bang maipipintas, Panginoon, sa buhay namin. Walang paninisuran. Sa buhay na meron kami bilang mga lingkod mo, Panginoon. Ikaw lamang ang may makakagawa nito sa buhay namin. Thank you so much sa iyong mga salita. Ilagay ko po sa magkabang bahagi ng puso namin ang mga
Praise God. Let us pray. Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify you, Lord God. We honor your name, Lord God. Lord, thank you for your wonderful word, Lord God, ngayong umaga, Panginoon. Lord, we feel your presence this morning, Lord God. Lord, thank you for your love, your goodness, Lord God, sa mga buhay, Panginoon. Even though, Lord God, yung mga kulangan kami sa Panginoon, Lord God. But Lord, ikaw yung pumupuno ng mga kulangan namin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga salita, Lord God, na tinutuwing mo kami, Panginoon, upang masunod namin ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Lord, na ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, Panginoon, upang sumunod sa iyo, Panginoon. Masalamat po sa umaga po yung I pray, Lord God, sa mga salita namin na pakinggan yung umaga, Lord God. We pray, Lord God, continue, Panginoon, na itanim mo sa aming mga puso at isipan, Panginoon, na aming apply sa aming araw-araw na pumumuhay, Panginoon. Hindi lamang namin, Lord, pakinggan, kundi aming sa buhay ang iyong salita. Ngunit, Lord, kung sa buhay namin yung salita, nagkakaroon, Lord God, ng power, Lord God, sa aming buhay, sa mga changes sa aming mga buhay, Panginoon. Masalamat po, Lord God, sa ngayong umaga, Lord God. Lord, patuloy kami na maglilingkod, Panginoon. Patuloy kami sa nasumunod sa iyong kalooban, Panginoon, habang nabubuhay kami, habang may hininga kami, Panginoon. Susundin namin at susunod sa iyong kalooban, Panginoon, at maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Lord, thank you, Lord God, for this morning, Lord God. Continue, Lord God, to protect us, Lord. Bless them, Lord God. Bless your people, Lord God, this morning, Lord God. Na, Lord, na lalabas, Lord God, na dala-dala, Lord God, inyong, Lord God, na ang kapangyarihan, Panginoon, Lord God. Victory, Lord God, sa mga buhay, Lord God, inyong mga kanakan, Panginoon. We continue to bless them, Lord God. Continue, Lord God, to pour out your blessing upon us, Lord God. Continue, Lord God, to pour out, Lord God, your power, Lord God, sa iyong mga kanakan, Panginoon. Lord, salamat po ngayong umaga, Panginoon. Ikaw po ang Diyos namin pinupuli, Lord God. All the glory, Lord God, and honors, Lord God. We honor your adoration, Lord God, because, Lord God, you are the King of Kings and the Lord of Lords of our lives, Lord God. Lord, nalalabas namin kami, Panginoon, na dala namin, Lord God, yung salita upang hindi kami, Lord God, matukso na mga nagpapatok sa mga buhay, Panginoon, bilang, Lord God, mga lingkod mo, Lord God. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord God, for your loving kindness, your faithfulness to us, Lord. Thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, sa aming mga buhay, Lord. Salamat po, Lord. Binabalik po namin ang kapulihan at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan Jesus. Amen. Salamat rin, mga nanay. Naway, sumarin yung lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng banal na Espiritu Santo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bawat isa sa inyo. Lingapin nawa tayong lahat na ating mapagmahal na Panginoon. God bless us all.
To God all be the glory. Palakpakan po natin yung